si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tiniyak ng Department of Health o DOH na ang mga pasyente na naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu na wala silang babayaran sa ospital. Kasalukuyan nang nakaimplementa ang Zero Balance Billing Policy sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Cebu South Medical Center, Eversley Medical Center at sa lahat ng DOH facility malapit sa mga apektadong lugar. Paglilinaw ng DOH, hindi na kailangan pang lumapit sa desk dahil agad na itong zero. Ito ay alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Marcos Jr. Inatasan na rin ng DOH ang PhilHealth na siguruhing walang babayaran sa ospital ang mga biktima ng lindol. Samantala, muling iginiit ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta ang pagtanggal ng 12% VAT sa kuryente at pagpapalawak ng subsidy na direkta sa mahihirap na consumer upang mapababa ang singil sa kuryente. Sa pagdinig ng Commission on Appointments, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na susuportahan niya ang anumang hakbang na makakabawa sa presyo ng kuryente, kabilang ang pagtanggal ng buwis. Pinanukala rin ni Marcoleta ang muling pag-ayos ng Lifeline Rate Subsidy sa pamamagitan ng paglalaan ng 100 billion pesos mula sa dole-out programs upang masakop ang mga pamilyang kumokonsumo ng hanggang 234 kWh kada buwan. Aprobado naman ng House of Representatives ang proposed 197 billion peso budget para sa taong 2026 ng Department of Transportation o DOTR at ng attached agencies nitong Webes, October 2. Nagpasalamat si Acting Transportation Chief Giovanni Lopez sa pagsuporta ng Kamara sa budget ng ahensya. Aniyang malaking tulong ang suporta nila para maging magaan ang pagbiyahe ng mga mananakay. Dagdag pa ng kalihim, papabilisin ng ahensya ang konstruksyon ng mga proyekto sa mga transport sector para mas maginhawa at mabilis na ang biyahe ng mga Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.